Joining us now on the show, we have political pundit Ronald Llamas joining us from another part of the world. Magandang umaga sa iyo. Anong oras dyan? Nasaan ka ngayon? Magandang umaga, Gretchen. Long time no see. Medyo advance lang ng isang oras dito. Isang oras lang. So, nasa Japan ka pa rin? Yes, pabalik sa na Europa. mamaya. Kala mo sa Europa? Hindi. Japan lang, nagbigay kami ng lecture tour ni Cielo Magno at saka ni Christian Esguerra at saka si Ronnie Holmes ng Pulse Asia. Akala namin na di na kayo uuwi. De, joke lang. Una-una, before we go to the statement or the parts 2 and 3 of the videos of Zaldico, unahin muna natin itong protest ng INC, ang kanilang rally for transparency for a better democracy. What are your thoughts on the turnout? The crowd estimates hover around more than 500,000 people. Well, yun ang target nila. 500,000. At mukhang naabot naman nila yan, basically. Pero before yung rally, parang ang lumalabas, ito ay bahagi ng isang destabilization laban sa gobyerno, laban sa presidente. Pero kahapon, mukhang umatras o nagbago ng posisyon yung INC. Ang sabi nga nila, tutol sila sa kahit anong attempt para pabagsakin ng gobyerno through destabilization, resignation, junta, etc. So, very compelling at saka defining yung statement nila kahapon. Katulad siya halos nung statement ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, yung evangelical groups, etc. At yung kasabay niyan, yung paglabas ng Armed Forces Chief of Staff General Browner at pinakita nila na sila ay titindig sa konstitusyon. Kaya medyo yung mga gustong sumakay dito sa anti-corruption outrage ng mamamayan at dalhin ito sa isang military junta o isang revolutionary government ay mukhang hindi na sasamahan ng Iglesia ni Cristo. Paano nyo nasabi na umatras itong INC? Ano yung indicators na they were... Well, itong sabi ko nga, itong statement nila, before the rally. That they were heading towards, nagbago sila ng posisyon. Ang pag-atras nila ay yung kahapon. Lalo na, pinaalis nila yung mga DDS, yung mga Duterte, dahil iba yung posisyon ng Duterte. At pumunta na lang sa Liwasong Bonifacio, yung mga Duterte. So these are indications na meron silang pagkakaiba o meron silang rift na dati ay parang magkasama sila. Ang lumalabas kasi dati ay maraming grupo ang sasama dito sa rally ng Iglesia ni Cristo, kasama ang JIL, kasama evangelicals, kasama ang mga Duterte doon sa kanilang Maisug at saka UPI. Ngayon, parang hindi na mangyayari yan. Kaya yung dating trigger na hinihintay nila, itong mobilisasyon na ito, na magti-trigger ng isang withdrawal of support, parang wala na yan. Hindi na yan mangyayari. You're confident in that? Kasi hindi ba, nabanggit mo kasi sa safe house na parang inaantay lamang na 1 million yung dumalo. Tapos, inaantay ng mga military officials. What are you hearing about that? Well, una, nung binanggit natin yan sa safe house, ang kulang dyan na elemento ay yung military. Ngayon, ay mismo yung mga rallyista ay humiwalay na o umalis na dun sa dating possible trigger, itong rallying ito. Ginawa nilang trigger yung kay Zaldico, pero mukhang hindi siya naging trigger. Naging lang siya, manifesto. Kaya hindi siya nagamit nitong mga grupong ito para gawing trigger para sa isang possible withdrawal of support by the military. Mukhang Gretchen, nagbago na yung posisyon nila, nagbago na yung landscape. At ang makikita natin today or tomorrow ay isang graceful exit. Palayo dun sa original na layunin nitong pagkilos na ito. And you're talking about the biggest rally amongst the three, yung nasa Quirino Grandstand ng INC. Yeah. Oo.
Kasi meron Yes. pang isa pa na UPI doon sa People Power Monument. Doon naman, medyo nagkagulo din kahapon. Hindi rin nung una parang sinabi na ayaw papasukin yung grupo nila ka Eric Celis kasi they were holding placards asking the president to resign. Tapos sinabi daw, may kasunduan daw itong UPI, pati ang QCPD at QCLGU na bawal ang seditious statement. So noong una, parang hinarangan pa ng PNP hanggang sa pinapasok na rin sila eventually. I mean, your thoughts on that side of the rallies? Well, una, mas maliit yung rally na yan, Gretch. No? Ikalawa, ay tingin ko mag-fizzle out na yan eventually, lalo na without the support of the major mobilizable group ng Iglesia ni Cristo. No? Kaya ang tingin ko, yung impact niyan ay liliit ng liliit. Dahil nawala yung suporta sa kanila ng Iglesia ni Cristo na clearly minanifest kahapon. No to military junta, no to revolutionary government, no to destabilization, no to resign all, no to extra constitutional means. Kaya magkaiba na yung kanilang posisyon. Worlds apart na for now. No? At sabi nila, kung magkakaroon ng kaso, dapat within the legal, peaceful framework. Malayong-malayo na doon sa posisyon ng UPI at MySug at ng mga DDS na nagrarally ngayon sa People Power Monument. Oo. Hindi naman sa inaano natin yung power ng INC, ano? Pero bakit mahalaga yung posisyon nila dito sa equation, knowing that the military is a separate institution and they can do withdrawal of support without the INC? Bakit sa tingin mo, why do you think that's the difference maker here, yung posisyon ng INC? Well, dahil kung sakali na may mga elemento sa military na gustong mag-withdraw ng support, hindi sila makakapag-withdraw ng support nang walang suporta ng malaking bahagi ng mga mamamayan. At yung Iglesia ni Cristo ay isa sa mga grupo na kaya mag-mobilize ng tao. No? Hindi lang sa Manila, kundi nationwide. Kaya kung sakaling may nagpaplano ng withdrawal support, kailangan ng ganyang klaseng malaking puwersa nationwide para gamitin nilang dahilan para mag-withdraw ng support. Mahirap mag-withdraw ng support nang wala kang suporta sa tao. At for now, yung Catholic Bishops Conference, yung evangelical groups, at ngayon yung Iglesia ni Cristo ay may na-manifest na tutol sila sa any extra constitutional means para pabagsakin yung gobyerno. No? Bakit sa tingin niyo nagbago ang isip ng INC at naglabas sila ng stance na they are not for extra constitutional means? Well, una, sasabihin nila, from the start, hindi naman yun yung kanilang layunin. No, from the start. So, bigyan na natin sa kanila yun. No? Pero in between, baka may mga nangyaring mga negosasyon. No? In the real world, may mga quid pro quo yan. No? Siyempre, hindi tayo privy kung ano yung nangyari ng mga negosasyon. No? Wala ka ba talaga narinig? Wala. No? Nakangiti ka eh. Wala. Oo. Pwedeng katulad ng Catholic Bishops Conference, humihingi sila ng greater transparency. Strengthening yung ICI. Baguhin yung magkaroon ng batas laban sa dynasties, etc. Yun yung hiningi ng CPCP. Baka may ganung hiningi rin ng Iglesia ni Cristo. Okay, kahapon, doon sa aming special coverage ng protesta, ay nagkasagutan si Yusek Claire Castro at saka si Maluti Kia, no? I mean, over, I guess, the whereabouts of Orly Gutesa. Your thoughts on, on the testimony of Orly Gutesa? Ito, naglabas na ng Parts 2 and 3, si Zaldico, pinatotohanan niya itong pagdadala ng pera sa Forbes at Malacanang daw ni Orly Gutesa. Alam natin, matagal ng debate yung kanyang notaryo, no, yung notarization niya. Pero hindi ba tingin nyo mas mabigat yung nilalaman ng kanyang salaysay dito sa Senado and how it corroborates with the allegations and also yung testimony naman ni Zaldico doon sa kanyang mga video? Well, tama yun, Gretchen. No? Dahil
yung kailangan ni Saldico ng corroboration. Pero kailangan niyang pumunta rito. Mahirap magsampa ng kaso through Zoom. Mahirap magpabagsak ng gobyerno through Zoom. So kailangan pumunta siya rito at i-corroborate ni Gutesa yung kanyang sinasabi or iba pang mga tao. No? Kailangan ng corroboration na yan. Pero offhand, pag sinabi ni Saldico na siya ay walang kinita o walang ni isang sentimo, wala siya nakuha dito sa 100 billion na transaction na ito, parang humihina yung kanyang testimonya, no, etc. etc. So kailangan talaga niya ng corroboration. Yung sinasabi niyang resibo, mahirap yan ipakita through Zoom. Kailangan ilagay niya yan sa isang malinaw na affidavit, no? At yung pinag-awayan ni Claire Castro at saka ni political analyst Malutikia, parang insignificant na kung nasaan si Gutesa. Dahil nga, ang mahalaga ngayon ay yung testimony ni Saldico ay magkaroon ng corroboration at saka ng affidavit. Is it really inconsequential yung usapin kung nasaan siya? Kasi yun nga, parang may insinuations kahapon that the state has Orly Gutesa and his family. At syempre yun nga, parang nagbibintangan ho sila kagabi. Napanood niyo ba yun? Well, hindi naman insignificant. Ang sinasabi ko lang, ang main na usapin ngayon si Saldico. Okay. No? Tapos si Gutesa ay magiging corroboration yan o possible corroboration. No? Pero yung tingin ko lang, yung sino yung may hawak kay Gutesa, yung gobyerno ba o yung ibang grupo ay less significant na ngayon rather than before. Baka may nalalaman din kayo kung nasaan siya. Dahil lumabas na yung testimony ni Saldico. Baka may nalalaman din kayo. Ay, sigurado ko, hindi ako yung nagtatago. Baka si Manny Mogato. No? Baka si Manny Mogato, tinatago niya. No? Okay. Bukod doon, sa sinabi niyang walang perang napunta sa akin, lahat kay PBBM at kay Martin Romualdez, pinakita rin ni Zaldico sa kanyang video ang mga litrato ng mga deliveries ng mga mali-maleta ng mga cash, no, with different dates beginning as early as January 2024 at ang latest looks like May 2025. Your thoughts on those photos and how the timeline adds up? Kasi meron din nagsasabi na hindi ba yung 2024 was way before the budget process nitong 2025 na siyang pinag-uusapan. So ano kayang pinanggagalingan ng mga litrato na yon? Well, kaya nga sinasabi ko, yung mga inconsistencies na yan ay kinakailangang harapin sa isang court of law. Dahil for now, ang dating niyan ay hearsay. Sinabi ng DPWH na nakakuha ng 25%. Si Presidente at saka si Martin Romualdez. Sinabi, ibig sabihin wala siyang personal knowledge nung nangyari. Kaya kinakailangan niya ipakita yung mga ebidensya niya. Yun ang mahalaga. Sinabi na 56 billion napunta sa Presidente. No? So yung mga ganong sinabi ay kinakailangan niyang ipresenta sa isang court of law o sa isang impeachment court. No? Yun yung mahalaga. Dahil for now, yung inconsistencies na yan will remain inconsistencies hanggat wala siya rito, hanggat wala yung konkretong ebidensya at saka resibo, hanggang walang corroboration. Mas ang purpose niyan is political rather than legal. Ang problema, yung political, medyo nababawasan na because of the inconsistencies of the testimony at dito sa posisyon nung kanilang major trigger, yung Iglesia ni Cristo, na umaatras na sa kanilang posisyon. But how credible do you think is this threat on his life that he's insisting na baka ipapatay daw siya ni House Speaker Martin Romualdez? Noong una sasabihin na alagaan siya pero sa dulo daw nagbago yung tono. Pag umuwi daw siya, they will hire or they might hire someone to do a rob out or to kill him when he's in jail. How credible do you think that is? Well, dahil sa kanyang testimony at sa kanyang posisyon, ay talaga namang posible na may ganyang mga threats, di ba? Pero kasama yan inaasahan niya yan nung gumawa siya ng ganyang testimony. Kahit naman tayo,
meron tayong nare-receive ng mga threats dahil sa ating mga statements at saka sa ating posisyon. Pero pangangatawanan pa rin natin yung ating statement. Kaya mahalaga na in spite of those threats, ay madala niya yung mga testimony at saka yung mga ebidensya at saka yung mga resibo. No? Pero I doubt kung yung gobyerno ay may interest na siya ay ipapatay. Dahil ang unang pagbibintangan kung may mangyari kay Saldico ay yung gobyerno. Duda lang naman, no? Duda ko lang na it is not in the interest of the government na may mangyari sa kanya dahil ang unang sisisihin ay yung gobyerno. Oo. Pero ano pong palagay po ninyo dito sa kanyang pagsabi na ito ay kumbaga kumbaga yung pinaka-culpable dito sa buong equation ay si President Marcos at saka si former House Speaker Martin Romualdez. Mismong ang ombudsman na nagsabi na hindi mangyayari ito kung walang basbas ni Speaker Romualdez. Do you believe that at least? Toby Chanco din, sinabi din niya, actually, pinabulaanan niya, sinabi niya na na-witness daw niya nagalit ang presidente kay Zaldico at kay House Speaker Martin Romualdez. So in terms of culpability, alam natin kinakailangan si Zaldico. Siya ang link to the House Speaker. In the web of the probe, at least si House Speaker Martin Romualdez, hindi ba parang medyo certain yung kanyang involvement dito? Hindi ko sigurado yung certainty within the legal framework dahil kailangan dyan may ebidensya. Pero politically, ay definitely may tama ito. Sa gobyerno, may tama ito sa speaker at may tama ito sa presidente. Politically, legally kasi, kailangan mong pag-usapan ito sa isang court of law. No? Kaya, again, mahalaga na yung ebidensya na yan ay makita concretely. Ang sinasabi ko lang, politically, definitely may impact ito. At ito yung nakikita nating nangyayari ngayon. Ang sinasabi lang natin, yung political impact nito ay nababawasan dahil nga dito sa posisyon kahapon ng Iglesia ni Cristo at ng iba pa mga grupo katulad ng Catholic Church, katulad ng military. No? Ngayon, yung ebidensya na yan, yung culpability ay dapat makita natin at this point. Dahil habang walang kaso na isasampa, medyo mahirap. Halimbawa, sabi ni Ombudsman Remulla, by December 15 ay kakasuhan na nila itong mga senador na ito, itong mga kongresista na ito, at itong mga contractor na ito. So magiging very defining yung December 15 na yan. Pero Ronald, si Toby Chanco ang nagsabi na na-recall daw niya noong November 24, 2024, nangyari itong pagbe-berate ng presidente kay Martin Romualdez at saka kay Zaldico. Hindi ba that was before the signing of the budget, and because they had the knowledge but still signed off on that budget, hindi ba they are as guilty as they are said to be? Pinasama rin nila yan. Kung totoo yung sinabi ni Zaldico na bangayan within allies of the government, then talagang yan ay magiging important evidence. Halimbawa, kung magkakaroon ng kaso laban kay Speaker Martin Romualdez. Definitely, no? Pero kailangan niyang isulat yan eh. Kailangan isulat ni Toby Chanco. No? Hindi lang pwedeng statement. Diba? Isulat niya, ipanotarize niya ng maayos, no? Tapos ay ipasa niya sa proper legal channels. Pero offhand, tama ka, Gretchen, na nagpapakita yan ng culpability. No? At kailangan niyang sagutin yung mga banat na yan ni Congressman Toby Chanco. Bilang panghuli, no, maraming nagsasabi na scripted daw o baka scripted ang testimony hindi naman testimony, ng video ni Zaldico. Sino kayang maaaring kakonsyaba niya dito? Well, definitely. No, definitely. Pero parang pangit yung pagkakascript nitong kanyang testimony. Lalong-lalo na sinabi niya na wala siyang nakuha ni isang sentimo dito sa transaction na ito. Medyo mas compelling sana, mas powerful sana kung sinabi niya na
ako ay bahagi nito. Ito yung aking nakita, pero nakonsensya ako. No? At sinasabi ko ngayon ito. Pero kailangan niyang aminin na bahagi siya. No? Kung ako yung gagawa ng script. Kaya ang tingin ko, from my vantage point, pangit yung script. Pero bakit kaya hindi siya pinasalita ni Senator Lacson? I mean, kung matatandaan, di ba, parang i-entertain na siya via Zoom doon sa Blue Ribbon Committee hearing. Pero he got disinvited. Hindi ko alam, Gretch. No? Okay. Siguro, tatanungin ko kay Senator Ping Lacson yung dahilan. Pero hindi ko alam yung dahilan. Kung bakit Okay, super last na po. Alam ko may Oo. time pa kayo. Pero lumabas kagabi doon sa show ni Christian Esguerra na magkakaroon na daw ng warrant of arrest bago magpasko. December 15, 16. Ito nga si Senator Bong Revilla, Senator Jinggoy, Senator Dan Sibinay, Joel Villanueva, Zaldico, Senator Cheese, DPWH, yung mga Diskaya. How do you think that would play out? Well, medyo defining yan. Parang nung panahon ni Napoles, nung nakasuhan yung tatlong senador, Enrile, Jinggoy, Bong Revilla, at si Napoles mismo, ay nais yung outrage ng mga tao. No? Kaya ito ang kaibahan, pag ito ay naisampa na, no, ay tingin ko ay simula pa lamang ito ng mahabang proseso ng pagkakaso. No? Kaya yun siguro yung kaibahan doon sa Napoles Times. Pero definitely that will be defining. Kung hindi nila magagawa yan, sasabog yan sa mukha ng presidente at ng gobyerno. Pero malamang may Okay. makukulong or magbibail? Well, kung ang kaso dyan ay plunder o kaya malversation with falsification of public documents, non-bailable yan. Okay, malalaman natin yan before the year ends for sure. Okay, maraming salamat sa iyo for your time today and your insights. As always, we have political pundit Ronald Llamas. Salamat din.